Nakikilala na nga ang Gilas team bilang isa sa mga teams sa FIBA na nakakakuha ng panalo laban sa malalakas na teams at umaangat na rin sila sa rankings ng FIBA dahil sa mga panalo na kanilang nagagawa laban pa ito sa mga malalakas na teams. Kilala natin ang New Zealand bilang isa sa mga physical maglaro, pero kay Soto, Junmar, Brownlee at iba pang Gilas players na kaya nila na makipagsabayan sa pisikalan laban sa team ng New Zealand. Hindi sila basta-basta umaatras sa hamon ng kalaban sa pisikalan. Maglalaro nga ulit ang Gilas laban sa team ng New Zealand sa third window ng FIBA Asia Cup qualifiers, kaya hindi pa tapos ang trabaho ng Gilas. Gusto natin na makita nga rin ang laro ng Gilas natin, lalong-lalo na nga kapag kumpleto ang mga best players natin. Nandyan sina AJ Edu at Jamie Malonzo na mas lalong magpapalakas sa ating front court. Nag-a-adjust nga rin ang team ng New Zealand bago ang kanilang coach at posible rin na mag-adjust nga rin sila sa kanilang lineup. Kaya naman mas matindi ang second game ng Gilas kontra sa team ng New Zealand dito sa FIBA Asia Cup qualifiers. Asahan natin na parehong mas malakas na Gilas team at New Zealand ang mapapanood natin sa third window ng FIBA Asia Cup qualifiers. Pwede na dito na natin makikita ang mas malakas na big man rotation ng Gilas team kasama itong si AJ Edu. Ito na nga ang pagkakataon para mapatunayan na kaya na ngayon ng Gilas na maging isang dominant team dito sa Asia, lalong-lalo na kung magaw nilang manalo laban sa team ng New Zealand sa third window ng FIBA Asia Cup qualifiers. Ang isa pa nga sa pinaghahandaan natin ay ang team ng Australia at Japan na pwede nating makalaro o makalaban sa FIBA Asia Cup na mismo, kaya mahalaga rin na talagang matalo ulit natin ang team ng New Zealand sa third window ng FIBA Asia Cup qualifiers. Explosive at malalakas ang laro ni kay Soto sa tamang sistema, coaches at kasamang players na merong solid na chemistry at nagkakaroon ito ng magandang performance. Maging ang kanyang stats ay kita naman natin na umaangat nga rin. Nagustuhan ng mga NBL Australia fans si kay Soto at yung impact na naibibigay niya sa loob ng paint, yung magagandang opensa, mga alley-oop plays at yung depensa rin niya, mga solid na blocks. Kaya naman naging 2-time fans MVP siya ng NBL Australia at nagharap na nga rin sina kay Soto at Corey Webster sa NBL Australia, kaya magkakilala na nga rin ang dalawang players na ito. Yun nga lang, kay Soto mas lumalakas pa talaga, lumalapad ang kanyang katawan at mas tumitibay habang pupunta siya sa kanyang mid-20s. Parang Junmar Fajardo rin noon na noong nasa edad ito ng kanyang mid-20s mahigit ay mas lalong naging dominant ang kanyang laro at magkakasunod na award ang kanyang nahakot sa kanyang karera ng basketball. Ang game to ng Gilas laban sa team ng New Zealand ang inaabangan dito sa FIBA Asia Cup qualifiers dahil ang New Zealand ay magpapalakas nga rin, gustong makabawi laban sa Gilas team. Wala rin naman ang Gilas sa kanilang best form team. Marami pang pwedeng gawin na adjustment sa plays at hindi pa naglalaro si AJ Edo under dito kay Coach Tim Cone. Makikita pa lamang natin ang solid na literal combo victory ng Gilas Pilipinas. Kung makakahanap ang Gilas ng mas matangkad na katulad ng laro ni Justin Brownlee ay mas lalakas nga rin ang Gilas, pero hanggat nasa best form pa rin si Justin Brownlee ay siya pa rin ang magiging takbuhan natin bilang ang naturalized player ng Gilas. FIBA Asia Cup, Southeast Asian Games at Asian Games, sigurado tayo na magkakaroon ng medalya ang Gilas sa mga kompetisyon na ito at may chance tayo na makuha nga ang 3 gold medal sa paparating na kompetisyon ng mga torneo na ating nabanggit.